Isang buhay na silvery gibbon ang nakumpiska sa bagahe sa isang flight sa Mumbai, India. Isa pang unggoy ang nadiskubring patay na. Endangered na ang silvery gibbon na mahigit 2,000 na lamang ang populasyon sa Indonesia. Ang pasaherong may dala sa mga unggoy, inaresto at nahulihan din ng droga. Ayon sa mga otoridad, ipinadala raw ng Wildlife Syndicate ang mga gibbon sa pasahero na galing Malaysia at nag-stop over sa Thailand. Muling nagliliyab ang kabundukan ng Sagada dahil sa sagradong tradisyon ng pag-alala sa mga yumao. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. Tuwing 1 ng Nobyembre sa Sagada Mountain Province, nagliliwanag ang gabi sa mga nagniningas na panggatong. Tradisyon nila ito tuwing undas na tinatawag na panag-apoy o to light a fire. Galing sa pine trees ang mga kahoy na sinusunog. Binabasbasan muna ang mga ito sa St. Mary the Virgin Church, paraan ng paghingi ng biyaya at gabay para sa ligtas at mapayapang paggunita sa kasisindihan. Minsan itong nasaksihan ng turistang si Gerald, karanasang di niya raw malilimutan. Na-amaze ako kasi at this time, diba, yung ganitong mga panahon, meron pa rin mga ganong uri ng pag-alala sa mga namayapa kung saan very traditional pa rin. May designated area sa mga turista. Doon ipinapaalala sa kanila ng mga lokal na hindi ito palabas o pang-aliw sa turista, kundi tradisyong dapat pag-uulan ng hinahon at galang. Lalo't para sa mga taga-Sagada, sagrado ang panag-apoy. Make sure lang na alalahanin natin na isa siyang sagrado at traditional na gawain ng mga taga-Sagada. Kumuha din tayo ng guide para sila yung magtuturo sa atin o tutulong sa atin kung saan tayo pwedeng pumesto para hindi natin maabala yung mga lokal doon na isinasagawa yung tradisyon. Ang apoy na simbolo ng buhay ay ilaw na gumagabay sa mga kaluluwa at tanda ng pagmamahal na kahit sa kamatayan, patuloy na nag-aalam. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.